Praise God. Praise po ang Panginoon. Tayo kayo manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami po o Diyos ay nagpapasalamat sa pangalan po namin po ng Jesus na aming tagapagligtas at sa Santong Espiritu na sa aming kalagitnaan. Kami po o Diyos ay nagpupuri, nagpapasalamat sa dakilang panahon, oras na ibinigay mo sa bawat sa amin, Panginoon God, upang kami muli makapagpuri sa iyo, makaawit sa iyo, masamba ka namin sa katotohanan, O God, at higit sa lahat, maraming salamat po sa mga salita na aming pagpulay-gulayan sa oras na ito. Hayaan mo, Panginoon, O God, na maging bukas ang aming puso, ang aming isipan, at ang iyong karunungang nagmumula sa iyo, O God, at ang kapangyarihan na mula sa iyo, Panginoon, O God, ang patuloy naming maranasan sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakilakan namin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen, amen. Makakaupo na po tayo. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po nandito ngayon. Ako po ay busy na nagbibisi-busy yan. Parang katulad nyo rin ako. Amen? So ngayon po, actually, nagkapalit po ang message eh. Dapat dito ay serving with gladness. O yung kasayahan sa paglilingkod. At doon sana ay holiness. Eh bakit ako kanina, tatayo na lang doon. Holiness ang aking binabasa. Eh parang hindi yun ang ano. Pero dito siguro yun. Amen? Siguro sabihin mo sa katabi mo, alam ko naman na ikaw ay banal. Pero sabi ng Panginoon, magpakabanal pa tayo. Amen? Amen po ba? Kasi alam nyo, isang iglesia, kapag talaga may mga bagay o may mga nangyayari ng lihim ba? Sabi, tanong mo yung katabi mo, may lihim ka ba? Bumabagal yung paglago, individual, at bumabagal ang paglago ng isang iglesia. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Kaya nga minsan, nakita nyo po, dahil nga may mga lihim, nakita nyo yung iba nawawala. Kasi hindi po sila tatagal kapag may mga lihim sila. Kasi sabi naman ng Bible, yung mga para sa Diyos ay mananatili yan, kahit pa may mga lihim yan. Bakit? Kasi isang araw ay marirealize nila na sila'y mayroong pagkukulang sa Diyos, na sila'y may ginagawang hindi nakalulugod sa Diyos, at isang araw, marirealize nila na, Lord, iiyak sila kay Lord at sasabihin na, Lord, patawarin mo ako. Talagang hindi ko makaya yung aking emosyon, hindi ko makaya yung aking damdamin, hindi ko makaya yung aking kaisipan na naililigaw ng kaaway. Amen po ba? Handa na po ba tayo? Kaya pag-uusapan po natin ay it's all about holiness. Ayan, wala po akong laptop dahil biglaan yung pag-preach ko. Hindi ko alam na ako pala preacher. Kagabi, madaling araw na ako nakagawa ng preaching. Ayan, pipray pa ako. Pero talagang holiness po ang nilalagay ng Diyos sa puso ko. Kaya nung tinanong ko po si Pastora Tam, ano bang kailangan doon? Eh, holiness ang sinabi niya. Problema, pagtayo ko kanina, hindi ko talaga malubos maisip. Wala akong magawa kay Lord, kundi sumunod. So, ang sabi po ng 1 Peter, asa na nga, ba't wala dyan? Paki-plus at wala ako, kulang dito, asa na? Yung pamagat muna, yung pamagat. Lagyan nyo muna yung pamagat. Ayan. Ayan. Salamat po sa mga ating mga sa napakabilis nilang pagtalima. Ayan. Kitian mo nga muna yung katabi mo. Kitian mo muna yung katabi mo. Na nga lang yung papel ko. Kaya nga iniwan ko to eh. Ang title po, Kabanalan o Holiness. Ang tema natin, hamon sa banal na pamumuhay. Amen? At ang teksto po natin ay 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Diyan po yung pinakasentro natin pag-uusapan. 15-16 yan. Sabi niya, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino yon? Ang ating Panginoong Yesus. Banal daw yung tumawag sa atin. Naniniwala ka bang tinawag ka ng Panginoon? Of course, yes. Andito ka ngayon eh. Nagtsatsaga ka. Nakikinig ka. Nagtsatsagaan mo yung kagopuan ng pastor dito. Amen? Grabe. Naliligo sa kapugian. Amen? Nagtsatsaga ka. Bakit? Kasi tinawag tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga doon, masayang naglilingkod doon. Kahit na may problema sa kabilang church. Amen? Masaya. Nagmitiisin, may problema. Masaya pa rin naglilingkod.
Kasi alam natin na tinawag tayo ng Diyos. Eh kapag hindi mo na alam na tinawagan ng Diyos, malulungkot ka na. Hindi ka na magiging masaya. Amen po ba? Kasi ang tumawag sa atin ay banal. Kaya ang sabi, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Saan daw? Sa lahat ng pamamaraan ng pamumuhay. Hindi lamang dito sa loob ng church. Pamamaraan ng pamumuhay. Saan man tayo dumako, saan man tayo pumunta, kailangan tayo ay magpakabanal dahil ito inutos ng Diyos. Amen? Verse 16. Sapagkat nasusulat, kinuti Peter, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang Diyos po ang nagsasabi sa atin dyan. Inulit lang niya yan. Sinabi ng Panginoon, makapagbanal kayo sapagkat ako'y banal. Hello? So, at mapapansin po natin dyan, sa verse 1 ng 1 Peter chapter 1, 1 and 2, makikita po natin dyan, pinalalakas ni Apostol Pedro ang mga mananampalataya sa pagsasabing sila nga ay mga hinirang ng Diyos. Hello? Di ba ang saya-saya? Hindi tayo karapat-dapat, pero hinirang tayo ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung karapat-dapat yan. Actually, hindi tayo karapat-dapat. Pero hinirang tayo ng Panginoon. Kaya nung tanggapin natin na tayo hinirang ng Diyos, tinanggap natin si Jesus Christ, naging karapat-dapat tayo sa paningin ng Ama. Amen? Hindi na tinitingnan ng Diyos kung sino ka pa. Ang tinitingnan lang niya ay yung Diyos na humirang ng ang ating Panginoong Yesus. Na sila, sabi po ng verse 1 and 2, ano po sabi ng verse 1 and 2, ayon sa paunang kalaman ng Diyos, Ama, sa pagpabanal ng Espiritu upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo, biyaya at kapayanawa ang sa inyo sumagana. Verse 1. Ang bilis niyan, 1 and 2 eh. Verse 1 muna. Tagalog lang. Si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Punto Galasa. Ano yan? Bakit? Ayan, mga hinirang pala. Huwag nga NIV nga gamitin nyo. NIV ba yan? Mga hinirang ng ibang bayan. O, sino yon? Hinirang ng Panginoon sa mga taga-GMA, mga taga-Maway 2000, mga taga-Maway City, mga taga-Silang, yung mga taga-Kabiladon. Pinakikita ko yun. No? Amen. At kung saan-saan dako, hinirang tayo ng Panginoon. Amen? Ngayon, alam na natin hinirang tayo na sila ay may buhay na pag-asa sa panahon na hinaharap. Tingnan niyo po nililino ni Pedro na tayo ay may pag-asa na. Kaya sabihin mo nga ulit sa katabi mo, huwag ka namang umasta na nawawalan ka ng pag-asa. Kapag dumarating ang pagsubok, dumarating ang mga tukso, dumarating ang mga pang-aakit ng kaaway, abay may pag-asa ka. Amen? Malaki ang pag-asa mo sapagkat ikay binago na ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, binago ka na ng Diyos. Hindi na ikaw yung dati. Wala ka na sa dating pagkatao mo. Kaya huwag mong ilabas yung sungay mo pagka medyo nawala ka sa alignment. Amen? Amen po ba? Oo nga pala. Binago na ako ng Panginoon. Yun ang aking pag-asa. Hindi na ako yung dating ako. Kundi, lumalakad na ako kay Kristo. Amen po ba? Ano sabi ng verse 3 to 6? Basahin natin yung verse 3 to 6. Sige, bilisan lang po natin para maagat po tayo makauwi. Amen? Asa naman? Verse 3 to 6. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak muli tayo sa isang buhay na pag-asa. Diba? Pinanganak tayo, wala na tayo kapag-apa. Tingnan mo yung katabi mo. Kung may pag-asa yan. O, hanggang ngayon, wala pa rin kapag-asa. Asa na? Wala na naman. Hallelujah. Praise the Lord. Tingnan na nga lang Bible dito. Lagay mo na kagad. Lagay na ang Bible. Praise the Lord. Asa na? Ako po, napakaliliit naman ang letter din eh. Ano ba naman to? Asin nyo na nga to. Ayaw nyo ako mainitan.
Bilis mo ka, bilis. Yan. Last na. Anong verse na ba? Verse 3. Hanap nyo malakalaking Bible. Ayan. Sige, alayin nyo lang to dito. Alam mo naman, magtatagal kayo. Ganyan yan. Asa na? Purihin natin ang Diyos at tama natin ang Panginoon, Jesucristo, dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Jesucristo. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo dyan? Ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Grabe, ano? Verse 4. At sa pamamagitan ng pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Sige anak, bilisan lang natin. Dahil dito, dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang mga pagsubok na ito'y panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Alam nyo, malaki yung pag-asa natin. May kagalakan tayo. May mga pagsubok tayo. At kasama na doon, yung kabanalan na gustong alisin sa atin ng kaaway. Amen? Lalo na taas ang mga kabataan. Yung mga naligo lang. Yung hindi naligo, huwag na. Amen? Baka mga amoy. So, kailangan natin na ang bunga ng kanilang verse 7 and 9, na ang bunga ng kanilang pananampalataya, tinanggap na nila. Tinanggap mo na ba? Isa kasi sa bunga sa pananampalataya ay yung kabanalan. Amen? Amen po ba? Amen. Katangian ng isang Kristiyano na ikaw'y maging banal, na tayo maging banal. Kasi ang ating Panginoon ay banal. Hello? Amen. Kaya huwag ka magbanal-banalan. Naalala ko yung mga banal na banal na sa simbahan dati. Tapos, pagdating sa bahay, patutos na ka. Amen? Alam niyo naman yun eh. Tayo din naman, ganun din tayo. Amen po ba? Pag sa church, ang bait-bait. Opo, pastor. Opo, mami. Ano pong lulutuin? Pagdating sa bahay, ako na naman magluluto. O, ano kayo ngayon? Amen? Hello? Sa church, hindi makapanood ng toktik. Puro mga word of God. Pinopost pa. Amen? Pero pagka panay yung mga toktik na gano'n ng... Amen? Amen po ba? Eh sabi, magpakabanal tayo at tayo'y banal. Pagkatang Diyos natin ay banal. Amen? Ano sabi ng 7-9? 7-9? Yan na ba yun? Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Tunay ba ang pananampalataya natin? Amen? Katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Kasi darating talaga tukso. Amen? Hindi pwedeng, tukso, layuan mo ako. Amen? Hindi pwedeng ganun. Tayo ang lalayo sa tukso para yung kabanalan na tinanggap natin sa Panginoon ay hindi mawala. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pwede ba lumayo ka sa tukso na cellphone? Amen? Kung kailangan, ibato mo na yung cellphone mo. Biro mo, nagpipreach, chat ka ng chat, natutokso ka. Amen? Nakikinig ka ng word of God, tapos, paano yung kutikot mo? Amen? Ala naman dito doon. Amen? Amen po ba? So sabi, pero hindi mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya nyo, papupurihan kayo't pararangalan pagdating ni Jesucristo. Ang sarap. Pararangalan tayo, papupurihan tayo pagdating ng ating Panginoon dahil doon sa ating pananampalataya. Amen? Naniniwala ka ba na pinagtagumpay ka na ng Panginoon? Palakpakan natin ng Diyos. Nadidistract ako din eh. Mabilis na sila. At ang anumang pinahayag ng mga propeta tungkol sa Panginoong Hesus ay para sa kanila mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Amen po ba? Sabi po yan ng verse 10 to 12. Sige, basahin natin.
Sabi diyan, ang kaligtasan ito'y pinagsikapang saliksikin ng mga propeta noon. Sila ang nagpahayag tungkol sa kaloob na ito ng Diyos sa atin. Verse 11, ipinahayag na sa kanila ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila na maghihirap siya bago parangalan. Kaya patuloy sa pagsasaliksik ang mga propeta noon kung kailan at kung paano ito mangyayari. Si anak. Ipinahayag din sa kanila ng mga bagay na ipinalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin. At ngayon, papakinggan nyo na sa mga nangangaral ng magandang balita, ang mga pinahayag niya, nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritong sinugo sa kanila mula sa langit, kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Amen? Yan po yun. So, ang anumang ipinahayag ng mga propeta tungkol sa Panginoon Jesus ay para sa kanilang mga sumasampalataya sa Panginoon. Sino po rito yung sumasampalataya sa Diyos na buhay? Para sa atin pala yung mga ipinahayag ng mga nauna sa ating mga propeta. At maging sa panahon natin ngayon, na ating narinig ang pangangaral ng bawat mangangaral ay mula yan sa salita ng Diyos. So ang mananampalataya nagpapahayag na siya ay hinirang ng Diyos, ay nararapat na mamuhay na may kabanalan. Hello? Taas po ulit kamay ng mga hinirang ng Diyos. Sila'y naniniwala na sila'y hinirang ng Diyos. Ngayon, nararapat na mamuhay na may kabanalan sa lahat ng kanyang ginagawa. Hello? Naguhugas ka man ng plato, huwag ka nagdadabong! Amen? Maging masaya ka. Huwag kang magreklamo. Bakit? Sapagkat ang Diyos na humirang sa atin ay banal. At bilang mga mananampalataya, tayo ay hinahamon para sa banal na pamumuhay. So, sabihin mo sa katabi mo, hinahamon tayo na mamuhay na may kabanalan. Ngayon, number 1. Ang isang Kristiyano, hinahamon na sa banal na pamumuhay. Alam niyo, nalalaman ni Apostol Pedro na hindi madali para sa mga mananampalataya ang mamuhay ng banal sa gitna ng mga pagsubok na naranasan. Hello? Naintindihan nyo? Hindi madali sa isang mananampalataya na mamuhay sa gitna ng maraming pagsubok. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Sino nakaka-relate? Yung pagka nasa sa isang lugar, hirap na hirap siyang mapagtagumpayan anumang bagay na alok ng kaaway. Kasi pagsubok yan. Tinitingnan yung ating pananampalataya. Kaya nabanggit ko po, ganito po katalino yung demonyo eh. Nung araw, lasinggero talaga ako, manginginom ako. Na-born again ako. Siyempre, may mga kaibigan ako, mga manginginom. Siyempre, alam naman tayo, na-born again lang ba tayo? Lalayuan na ba natin sila? Hindi naman tayo, huwag na tayo makikiayon sa kanilang mga ginagawa. Siyempre, uupo ako. Demonyo, napakatalino niya. Chat lang pare, isa lang. Sasama ako sa iyo sa church. Ikaw naman, yung kaaway, mandaraya, yung jablod, mandaraya yan eh. Ikaw naman, sa paningin ng Diyos, pasubo nga itong anak ko kung paano niya i-handle yung mga ganong pagsubok. Hindi, isa lang, sabi ng kumpara, isa lang. Sasama ako sa church nyo. Magandang purpose. Maganda, di ba? Magandang banatan. Maganda. Sasama sa church. Hindi matutuwa ka ngayon. Sasama. Papigbigyan ko lang. Maipakita mo lang na mahal. Kasi kung mahal mo ko, pagbibigyan mo ko, sasabihin pa niya. Lahat ng pandaraya gagawin niya. Tumagay ka ngayon. Isa lang. Ano sasabihin ng kumpare mo sa atin? Ikaw naman pala napakahina naman ng pananampalataya mo. Sinusubok lang kita kung totoo talagang ganun katatag ang pananampalataya mo. Nagpasubok ka naman, minum ka. Hindi mo na ako maisasama sa inyong simbahan. Nakita niyo po kaaway. Nawala na si kabanalan, binago na tayo, yung dati natin pagkatao, inalis na ng Panginoon, dahil lang hindi tayo naging matalino, nadaya tayo. Kaya sabihin mo sa katabi, huwag kang padaya. Yung mga magsusota dito, pakitaas, huwag na itaas ang kamay. Sorry po. Sabi ng lalaki, birthday ko ngayon, mahal mo naman ako. Baka pwedeng ibigay mo na sa iyo yung matamis na ginagawa ng mga mag-asawa.
Si babae, bumigay. Nakalimutan yung ano. Kung kayo gagawa ng mga bagay na hindi pa nyo dapat ginagawa, hindi pa naman kayo mag-asawa. Nawala si kabanalan. Tapos, ang lakas-lakas pang magsuot ng gown sa pagkakasal. Mahal na. Laka ng talaga. Puti pa. Eh, ano po ba ang ng white? Di ba kabanalan? Amen? Hello? Tapos magtatanong ka, bakit nangyari sa akin ito? Bakit nangyari ito? Hindi natin napagtagumpayan yung kabanalan sa ating mga buhay. Amen? Dahil dito, ilan sa mga tanga dapat mapasa atin ay dapat na mabigyan pansin bilang mga hinirang ng Diyos, bilang mga banal ng Diyos. Ilan sa mga tanga ito ay makikita natin bagos niya sabihin ang hamong magpakabanal. At pagkatapos ng ito ay sabihin, number 1, nandiyan na ba? Handang, asan? Wala eh. Handang isipan sa dapat na gawin. Ano nyo, napakahalaga po. Pakalagay nyo na yung verse. Napakahalaga po na handa po yung ating isipan sa anumang bagay na ating gagawin. Amen? At dapat, gumawa tayo ng isang gawain, isang tunay na Kristiyano. Hello? Hello? Hindi Kristiyan. Hindi Kristyanuhan. Kundi handa yung isipan natin na dapat natin gagawin. Ano po sabi ng verse 13? Sabi po dyan, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Ano daw dapat natin gawin? Ano man yung sitwasyon natin, handa nating gawin yung kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Diyos na tayo maging palasagot sa ating mga magulang? Kalooban ng Diyos na tayo maging palasaway? Kalooban ba ng Diyos na tayo gumawa ng mga katalang palasanan sa harapan ng Diyos? Hello? Ng kamunduhan sa harapan ng Diyos. Nasirain ang ating katawang lupa sa pamamagitan ng mga bisyo. Dahil itong katawan natin ay templo ng Diyos. Amen? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, umayos ka na. Paalala lang naman yan. Hindi naman ibig sabihin hindi ka ayos. Paalala lang po yan. So, dapat meron tayong kahinahunan, magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo kapag dumating na si Jesucristo. So, magpakatatag daw tayo. So, kailangan sa lumang salin kasi, bikisin ang inyong mga baywang ng inyong pag-iisip, mahinahon at mapagpigil sa sarili, nakahanda sa anumang sasabihin, napipigil ang mga pananalita o gawang hindi nararapat, ang pamumuhay na banal ay may nakahandang isipan. Hello? Ang pamumuhay na banal ay may nakahandang isipan. Iniisip niya yung kanyang sasabihin, may naon siya, mapagpigil siya, ano pa? Sa mga pananalita. Pangalawa, verse 14. Kailangan, ano sabi ng verse 14? Bilang masunuring mga anak ng Diyos, huwag kayong padadala sa masasamang hilig ninyo nung hindi pa kayo nakakakilala sa Diyos. Number 2, kailangan maging masunuring anak. Taas ang kamay ng mga anak. Lahat ng anak ng CGC, FJTJ, taas ang kamay. Ang sabi, kailangan daw maging masunurin. Amen? Sa pagpapaalala. Bakit? Hello? Alam ko, mahirap po noon. Ngayon, mahirap ang mamuhay na may kabanalan. May mga pastor nga na nahuhulog, tama? Papabalitaan mo lang, sumama na sa iba. Nahuhulog sa kasalanan. Si David, grabe, galing sa puso ng Diyos, nahulog sa kasalanan. Si Samson, dahil sa pagsuway, huwag ka mag-asawa ng anong lahi ni Bathsheba. Delilah. Ano lahi yun? Huwag ka mag-asawa ng lahi na yon. Nag-asawa. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, maging masunurin na tayo.
Alam niyo, napakaganda po na magkaroon tayo ng katangiang maging masunurin. Banal na katangian ang maging masunurin. Bakit? Kasi sa pagiging masunurin, yung katangian natin yan, nalinis tayo sa mga karumihan at tayo'y nakakalakad sa pamumuhay ng katotohanan. Amen? Amen po ba? Pangatlo po yun. Verse 22. Sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, nalinis na tayo. At dahil sumunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan ninyo. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang mga taga CJCF Central, CJCF JTC Central ay masusunurin. Nakita po ng aking dalawang mata yan. Amen? Yung mga hindi, kasi yung mga hindi masunurin, wala na dito. Amen po ba? Yung matitigas ang ulo, yung gusto sila masunod sa kanilang mga gusto, ayaw nilang magpaturo. Hindi ka taga CJCF o saan mang iglesia na ibinigay ng Diyos. Ang kailangan natin, katangiang may pagkamasunurin. Ayun, kung matigas ang ulo mo, okay lang naman. Huwag nawang tayo magaya sa mga Israelites na tayo hindi makarating doon sa Promised Land. Sa panahon natin, ano ba yung Promised Land? Buhay na walang hanggan. Bagong langit, bagong lupa, lahat ng hirap, mapaparam, lahat ng pagtitiis, mapaparam. Puro kasama na natin ang Diyos. Kagalakan. Sabi pa nga ng Bible, lalakad ka sa mga ginto, hindi pwede magnanakaw doon. Amen? Grabe, ano? At ngayon ay may nagkaroon na kayo ng tapat na pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo. Magmahalan kayo ng taos puso. Ito yung nagiging bunga, no? Nang sumusunod sa katotohanan. May malinis na puso. Dahil sa kasalanan. At ngayon ay nagkaroon kayo ng tapat na pagmamahal. Kaya nga walang magkakapatid na mag-aaway-away. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Kahit hindi ka mahal-mahal yan, mahal mo pa rin yan. Kasi kapatid tayo, yun ang bunga. Amen? Yan ang bunga ng mayroong malinis na puso. Pero yung mga may maruming puso, puro suras-suras saka makakausap yan. Amen? Ay na naman ka, napakadaldal na yon. Amen? Ay na naman ka. Amen? Hello? Kasi hindi ayos ang puso. Tandaan po natin, ang kabanalan ay hindi lamang paglayo sa mga gawaing masama, kundi maging hindi pagsang-ayon dito. Ulitin ko po, ang kabanalan ay hindi lamang paglayo sa mga gawaing masama, kundi maging hindi pagsang-ayon. Sige lang, sis. Tuloy mo lang yan. May awa ang Diyos. Tuloy pa daw. Nangangalo niya na, tuloy pa daw. Parang sinang-ayun, parang kinontradi, parang sinang-ayunan. Sige lang, mahabagin ang Diyos. Naalala ko po sa, hello mga taga-Bulacan. Talagang tumulo ang sipon at luha. Nung nag-uusap kami. Bakit? Hindi po ako papayag na hindi ko sabihin, hipan yung trompeta at hindi pa alalahanan ng isang anak ng Diyos. Hinirang ng Diyos na sila'y paalalahanan. Yun, nasa sa kanila na yun kung papatuloy sila. Ang sasabihin ko lang sa susunod doon, salamat sa Panginoon dahil ikaw ay kinakahabagan pa. Pag inabutan ka ng Diyos na lumalakad ka sa hindi kabanalan, salamat kung hindi ka aabutan. Pero danalangin ko, bago dumating ang Panginoon at bago kunin ang ating buhay, ay lumakad tayo sa kabanalan. Kaya sabi ng Panginoon, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Yung magkaroon malang ba tayo ng desire na hindi natin pangangaturan kasi tao lang ako. Mahina ako. Diyan inis na inis si Lord eh. Mahina ka pala eh. Bakit ayaw mong umasa sa kapangyarihan ko? Mahina ka pala eh. Bakit ayaw mong manampalataya na pinalalakas kita? Ayaw mong pagtagumpayan. Sabi ng John 16:33, na pagtagumpayan ko na ang mundong ito. Tapos sasabihin mo, hindi ka magtatagumpay? Sinungaling ba yung Kristo na tinanggap natin at nagsabi nito? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya mong magpakabanal. Sa lahat ng pagkakataon dahil ang Diyos natin ay banal. Ang apat, muling isinila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Nakita niyo po,
Sabi ng verse 23, ano sabi ng verse 23? Dahil pinanganak na kayong muli at ang mga kapanganak ito hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Nabuhay tayo. Ako po nun, wala na akong kapag-asa. Alam niyo po ba yun? Wala na akong kapag-asa nung wala ako sa Panginoon. Ano ba naman tong buhay na to? Animang anak ko, parang hindi ko kayang pag-aralin, parang hindi ko kayang mabuhay. Tapos parang hindi ko kayang mabuhay nang wala si mami sa buhay ko. Wala na akong pag-asa. Pero salamat sa Panginoon. Dahil sa salita ng katotohanan, asa na wala na naman. Sa pamamagitan, ng mga salita ng Diyos, tayo muling nabuhay. Amen? Amen po ba? Ang pagsunod sa katotohanan ay nagbubuka ng pagiging totoo at tapat na pag-ibig sa mga kapatid. Ang kabanalan ay hindi lamang paglayo sa... Tapos na ako dito Diba? Muling isinila sa pamamagitan ng salita ng Diyos. May forever ang salita ng Diyos. Sabihin mga sa katabi, may forever sa salita ng Diyos. Kung dito sa mundo ito, mapaparang. Pero sa salita ng Diyos, hindi mapaparang. Totoo lahat ang sinasabi ng Diyos. Ang damo ay nalalanta. Ang bulaklak ay kumukupas. Ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakilanman. Ang kabanalan ay forever dahil sa salita ng Diyos. Amen? Ang kabanalan ay imposible kung walang pagsilang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Napaka-imposible yan. Hindi po tayo makakalakad sa kabanalan kung wala pong salita ng Diyos. Hello? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, number 1, handang isipan sa dapat na gawin. Pangalawa po, si Kristo huwaran sa kabanalan. Sabihin mo nga, si Kristo lang ang huwaran sa kabanalan. Hindi si pastor. Hindi si mami. Hindi kung sino man. Hindi si Kristo ang huwaran nating lahat sa kabanalan. Kasi pag sabi kayo tumingin, may mga kahinaan kami, may mga nagagawa kami ng mga bagay na kasasakit minsan ng loob nyo, kasasama ng loob nyo, pero kay Kristo, siya lamang po ang uhuwaran sa kabanalan. Kaya, doon po sa talagang 15:16, binigyan din ni Apostol Pedro na ang dahilan ng banal na pumuhay ay ang Diyos. Ang Diyos na humirang ay banal, kaya dapat mamuhay ng banal. Ang iniutos ay magpakabanal, kaya dapat magpakabanal. Sa nauna, at nakita natin ang mga katayan ng taong namumuhay sa kabanalan. Ngunit, makikita natin ang kabanalan sa Panginoong Jesucristo na siyang dahilan kung bakit tayo dapat magpakabanal. May 3 katotohanan lamang po na tayong dapat makita tungkol sa kabanalan ng Panginoong Jesucristo. Number 1, si Kristo ay banal sapagkat si Kristo ay korderong walang dungis at walang kapintasan. Verse 19. Sabi po sa verse 19, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na ihandog sa Diyos. Hello? Naintindihan po ba natin? Wala pong iba na dapat tayong maunawaan na ang Diyos ay yung kordero na inialay para sa iyo at para sa akin. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buktong na anak, si Jesus, para sa atin. Isa siyang banal, kaya hinahamon tayo na tayo magpakabanal. Maring hindi po namin alam, kami po mga pastor nyo, hindi po namin alam kung ano po ang mga magkakahiwalay tayo, ano po ginagawa nyo. Pero merong isang Diyos na katingin. Kung gusto natin patuloy na lumago tayo as individual, kung gusto natin lumago ang iglesia ang ating kinakasaliban. Lalong-lalo na yung mga nandito tumutugtog. Pinapakinggan po akong preaching na kapag merong isa lang sa kanila
na may ginagawa ng lihim. Grabe, yung hadlang ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi mapupulfill yung kabuuan. Kaya minsan, hirap na yung nagpapaawit. May problema pala yung gitarista. May problema pa yung dramista. Yung bahista. Dapat, dapat mamuhay na may kabanalan. Kaya pag tayo lang pastor, galit na yung mga liig, yung ugat sa liig, hindi na maranasan. Kasi wala na yung anointing. Amen. Kulang na yung anointing. Yung kapangyarihan ng Diyos. Pero salamat dito sa atin, sa loob ng Diyos. Lagi na tayong revive. Amen. Lagi tayong restore. Amen. Lagi tayong nare-restore. Lagi tayong nare-revive. Pangalawa po, si Kristo ay itinalaga ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig. Naalala niyo po ba yan? Ano po sabi ng verse 20? Bago pa likhain ng mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Kaya nga ipinapahayag. Kaya nga may mga ganitong gathering. Kaya nga may mga kaya po tayo lagi nagtitipon-tipon para mahayag na patuloy ang kahalagahan ng salita ng Diyos na maintindihan at maunawaan natin na si Kristo lang ang kaisa-isang itinalagang Diyos para sa iyo at para sa akin. Ang kabanalan ng Panginoong Hesus ay sa pasimula pa. Bago pa nilikha ang lahat, ay naroon na ang Panginoong Hesus. Siya ay Diyos. Siya ay banal. Pangatlo, si Kristo ang dahilan ng pagsampalataya ng mga tao sa Diyos. Amen po ba? Ma-agree po ba kayo? Si Kristo po ang dahilan ng pagsampalataya natin sa Diyos. Kung walang Kristo, walang pagsampalataya. Mananatili tayong nabubuhay sa kautusan. Pero salamat kay Kristo, nabubuhay tayo ngayon sa pananampalataya, sa pamamagitan ng grasya at pananampalataya. At ito'y nagbubunga ng mabubuting gawa. Amen? Ano ba sabi ng 21? Sa pamamagitan niya, sumampalataya kayo sa Diyos na muling bumuhay at nagparangal sa Kanya. Kaya ang pananalig niyo ay sa Diyos at umaasa kayo sa Kanya na muli niya rin kayong bubuhayin at pararangalan. Muli po tayong bubuhayin, mga kapatid. Kapag hindi po natin inadapt or sineryoso yung mensahe ng Panginoon ngayon, maaari na maging isa tayo doon sa sinasabi ng Matthew. Na nagpagaling, naglingkod naman kami, pero sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Sabi niya doon, hindi lahat ng Panginoon po ay tumatawag ay maluligtas. Nakakalungkot. Namadatnan tayo ng Panginoon na gano'n. Dahil lang, may mga lihim tayong ginagawa. Kaya po, hamon po ito sa atin, bawat isa sa atin. Naulawa ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos, nagkaroon ng pag-asa sa kapatawaran ng kasalanan dahil kay Kristo napako sa krus. Ang Kristong walang dungis, ang Kristong talaga ng Diyos, ang Kristong dahilan kung bakit tayo hinirang ng Diyos. Si Kristo lang po talaga ang dahilan kung bakit tayo hinirang ng Diyos. Si Kristo lang po talaga kung bakit tayo nandito nagsasama-sama. Si Kristo lang po kung bakit po tayo nabubuhay pa dito para natin siya paglingkuran ng mayroong katapatan. Paglingkuran natin siya ng may kabanalan. Amen? Ang mamuhay sa kabanalan ay napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. Mahirap o imposible kung iisipin. Lalo tayo ay nabubuhay sa mundong tila hindi na bumumuti, kundi lalong sumasama. Pero maliwanag po ang sabi ng ating talata, ang utos sa verse 15 and 16. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Kaya po mga kapatid sa umagang ito, hindi po madali ang magpakabanal. Hindi po yan madali.
At hindi po tayo magiging banal talaga. Nagiging banal lang tayo dahil kay Kristo. Pero tayo po ay dumadaan sa proseso. Amen po ba? Dumadaan tayong lahat sa proseso. Maaari na minsan nangihina tayo, pero alam niyo po ba yung panghihina, yan po ay isang dahilan. Ang dahilan niyan ay yung hindi natin paglago doon sa ating pananampalataya. Amen po ba? Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. Hello? At kung tayo malago na sa pananampalataya, maniniwala po tayo na hinirang tayo ng Diyos. At kung tayo ay tinatanggap natin hinirang tayo ng Diyos, dapat lalakad tayo ng mayroong kabanalan sa ating buhay. Hindi po man ngayon tayo maging ganap na kabanalan sa buhay natin. Ang mahalaga po, may pagsisikap na tayo'y sumunod sa utos ng Diyos. At ang utos niya, magpakabanal tayo. Pakinggan natin ang mga pananalita ng Diyos. O bantayan natin ang ating mga kilos, pakinggan na ng ating mga pananalita, at pakiramdaman natin ang tibok ng ating mga puso. Ano na tayo? Kumusta na tayo? Sabihin mo nga sa tayo mo, kumusta ka na? Ang focus mo ba ay si Lord pa? Sino na ba ang priority natin? Kapag hindi natin nakita at naintindihan na dapat si Lord ang priority natin, hindi rin natin kayang sumunod na magpakabanal. Maaaring banal tayo ngayon, bukas hindi. Nandyan pa ba kayo? Maaaring ang ating kaisipan, kaya kailangan handa yung ating kaisipan sa lahat ng oras at panahon. Saan natin maging handa? Sa katwiran ng Diyos. Sa kalooban ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos. Hindi po pwede na tayo isang bangka na napakadaling siklutin ng alon. Hello? Huwag nating hayaan na tayo ay pagtawanan ng kaaway. Huwag nating hayaan. Sabi niya, magpakabanal kayo dahil ako. Mga kapatid, sa umaga ko po, may mga pagkakataon na dumarating yung mga pagsubok. May pagkakataon na nandyan yung tukso. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang pastor. Yun nga, yung kwento ng magsyota. Sabi ko, mahal mo ako, bibigay ko sa akin ng sarili. Pero buti na lang, totoong Kristiyano yung babae. Tinatanong mo ako kung mahal kita. Pwede bang ibalik ko sa iyo yung tanong? Kung totoong mahal mo ako, hindi mo gagawin ng mga bagay. I-respeto mo ako at gagawin. Kung hindi na talaga makatiis, magpakasal na kayo. Magpakasal na tayo. Magpakasal na. Kung hindi lang natin kaya. Kasi mas mahirap sa impyerno. Amen po ba? Sabi nga ng Bible, ang tumingin ng may pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo. Hindi ba nawawala ang kabanalan to? Nangangalo niya ka na. Hello? At yung nangungonsinti ng mga kakilala, mga kaibigan, mga kasamahan. Huwag yung hayaan. Hindi po natin dapat sinasakaya. Pwede naman natin silang sabihan sa magandang pagkakasalita. Huwag nating huhusgahan. Yan ang ayaw ng Lord. Kasi sa Kanya daw yung panghusga, yung paghahatol. Pero yung atin silang paalalahanan at pagsabihan. Kaya ngayon pong magang ito. Matapos po nating Monday. Kung anong dahilan bakit tayo kailangan magpakabanal. Dahil banal ang Diyos sa tuwang sa atin. Kung gusto nating lumago yung ating pananampalataya, bitawan na natin yung mga bagay, kung ano man yung meron tayo. Huwag po kayong matakot. Amen. Minsan takot yung nakakanda para bitawan yung mga bagay. Maaari,
naalala ko po tuloy. Dahil sana po patapos na sana ako, binaalala na naman ako. Minsan nangaral po ako sa Bulacan about holiness siguro. Nadaanan ko yung nagsasama na hindi pa sila kasal. Natatawa ako nung malaman namin nagpakasal sila bigla. Dahil nakita nila yung katotohanan. Na hindi pala kabanalan. Oo nga naman, handog tayo ng handog, bigay tayo ng bigay dito. Pero yung ating sarili, hindi natin naiahandog bilang isang banal na alay sa Kanya. Hinihingi ng Lord ngayon sa atin na tayo magpakabanal. Dahil ang Diyos natin ngayon. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo bago ko tawagin si Mami.